Alright, so magandang araw muli sa inyo Pilipinas. Ito po si JNK ang inyong lingkod, ang inyong gagaw na laging on the go. At syempre nandito pa rin tayo sa palatuntunan na kung saan opinion nyo ang bida rito. Mga kababayan, napag-usapan natin ng mga nakaraang araw hinggil po sa 51 billion allocation para dito kay House Representative Paulo Duterte of the 1st District of Davao City. Ngayon mga kababayan ay lumabas na po at nagsalita na ang DPWH na ang sinasabing 51 billion allocation ni Pulong Duterte o natanggap niya within the year within 3 years ay totoo. Opo, tama po kayo ng narinig mga kababayan. Totoo po na mayroong 51 billion na na-receive itong si House Representative o Congressman Paulo Duterte. Pakinggan po natin. Hey, Philippines. May bago sa Pita. Pita, mas pinasarap. Kapag Notigaso, kasama Napapakinggan sa Radyo 66 na mahalagang balita at impormasyon sa WDF. Radyo 620 kHz sa AM. Congressional panel calls for a more equitable distribution of funds to House lawmakers. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte, a son of former President Rodrigo Duterte. Henry Umaga Diaz reports. It was a social media post by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte complaining about the 2 billion peso reduction for his district for 2024. Dito mga kababayan ito talaga yung simula ng albaryo ni Paulo Duterte nung siya po ay nagsalita tungkol sa tinanggal na 2 billion budget niya. Dito nagkaulol-ulol itong si Paulo Duterte. Ngayon, nagsalita pa siya ng hindi maganda. 'Di ba? Sinabi niya na hindi siya magugutom, hindi siya mamamalimos. Nagsalita ngayon itong si Saldico. Hindi ka talaga magugutom kasi may 51 billion ka pala na natanggap. That supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation. So when I requested the Appropriations Committee and sa DPWH check the list, doon po ako nagulat. Co said, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. Ala, grabe mga kababayan, tingnan nyo kung gaano kalaki yung eto himayin muna natin. Tingnan nyo yung 2020. So, ang proposal, ang hiningi nila mga kababayan, 4,670,000. Tapos ang binigay ng GAA ay kumbaga dinagdagan from 4 billion, 4.6 billion, dinagdagan naging 13 billion mga kababayan sa taong 2020. Tapos noong 2021, nanghingi sila ng 9 billion, 9.6. Tapos ibinigay ng GAA is 25 billion. Ang laki. Tapos noong 2022, hiningi nila 10, tapos ang ibinigay 13. Bakit? Nagtataka ako dito sa GAA, bakit pagdating sa kanila, General Appropriations Act, ay may dagdag mga kababayan. So, questionable rin para sa akin tong binibigay ng GAA na to. Ang hinihingi lang proposed budget from 4 billion, nag-jump to 13 billion, almost 9 billion yung naidagdag. Dito sa 2021, 9 billion to 25. So nadagdag dyan na magkano yan? Nasa Nasa 17. Tama? 17 plus. Ayan ang laki. O hindi. 16 lang pala. 16 yung nadagdag. Tapos dito sa 2022, 13 billion. Yung proposed budget, ang laki mga kababayan kung titingnan natin. So, yung sinasabi dito, so true pala talaga host yung 51 billion. Ayon po dito sa DPWH mga kababayan, totoo po. It was during the term of his father, Rodrigo Duterte.
In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paulo Duterte's district. And when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. Yung sa GAA, yung sa Congress na sinasabi dito, hindi ko lang alam kung nung term na to, kasi wala akong nakitang dokumento, na si Pulong Duterte na yung, hindi ko alam kung ngayon pa lang siya yung sa National, siya ay committee ng public accounts. Hindi ko alam kung ngayon yun o nung nakaraan. Pero ang katakataka dito mga kababayan, pagdating sa Congress, sino ba ang nakaupo niyan na Congress speaker nung panahon na yan? Tingnan natin kasi hindi ko alam kung sino ang Speaker of the House dito ng 18 Congress. Patay mga kababayan. Ito. Ayan House of Representatives Speaker Alan Peter Cayetano. So siya yung siya yung House Speaker. From 2020 to 2022. So alam na. Kasi kaalyado nila yung House Speaker. Tingnan naman natin yung 18 Congress lang talaga kasi ito yung lumalabas 'di ba sa balita. 18 Congress lang talaga 'yan kasi 2020 hanggang 2022. So tama yung nakalagay dito. Ang speaker niyan si Alan Peter Cayetano, si Boy 10K mga kababayan. So ang tanong diyan, is it ito ba ay intentional na kanilang ginagawa dahil kaalyado itong House Speaker? So mabilis na dumaan o mabilis na gawan nila ng paraan. Nakakala siguro nila ay hindi mauungkat ng taong bayan ang nangyayaring kabulastugan at korupsyon diyan. Kasi as we speak, ang kanilang guidelines when it comes to the budget, it's from 500 million to 1 billion pesos. Yan lang yung budget ng per district congressman mga kababayan. But with Pulong, in 3 years, 51 billion is too much. Diba? Too much. Kung 1 billion lang each year, that's a huge amount. No? Hindi kahit ilang infra project talaga yung diyan, marami dapat. Pero ngayon nagtataka tayo bakit ang Davao ay lubog pa rin sa baha. At hindi lang naman po dapat infra ang gagastusan nila, at hindi lang lubog sa baha ang city ng Davao mga kababayan. Dahil yung mga kababayan natin diyan, marami pa rin ang mahihirap, marami pa rin ang naghihikahos. 'Di ba? Bakit deadma ang Dutards busy sa photoshoot ng Pulburon? Kasi nga they are just they wanted to divert all the allegation at matuon pa rin yung ating mga isipan dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang pakialam dyan. Pero nakita natin at napatunayan dahil ang House Speaker of the House during that time ay itong si Cayetano. 'Di ba? Si Alan Peter Cayetano, which we also know mga kababayan, umamin din naman si Nino Barsaga, tapos may nakuha tayong video na kung saan itong si Alan Peter Cayetano ay nagbabayad din sa kanyang mga vlogger. 'Di ba? Si Mocha, kinakausap niya. Itong si Banat Bay, during that time kinakausap niya. Tama po? Mga kababayan, mga kago?
So sa madaling sabi, akala nila dahil nga speaker ito, mabilis lang i-release. Sige, proposed budget ganito, 4 billion, bibigyan kitang 13 billion. Proposed budget 9 billion, bigyan kita 25 billion. Diba? Ang bilis eh, matik, in an instant, just a snap of the finger eh. Ayun, dapat yan imbestigan din yang si Alan Peter Cayetano, sabi ni ME. Ayun, sino Speaker of the House that time? Si Alan Peter Cayetano. Yun yung nakita natin dito. Ayan, no? Siya ay nag-start ng July 19. July 22, 2019 to 2020. Tapos, sorry, mga kababayan. I stand corrected. Noong July 22, 2019 hanggang 2020, si Alan Peter Cayetano. Tapos, nung ito naman po ay October 13, 2020, nung bumaba na itong si Cayetano, ay si Lord Alan J. Velasco. Yan po, yung dalawa. Bali, naghati pala sila. Si Lord Alan J. Velasco, PDP laban din. Oh. So, ganun. Kaya pala sinasabi ni Digong na alam ko ang kalakaran dyan. Ganun naman pala eh. Sila din mismo mayroong mga baho, di ba? Si Lord Alan J. Velasco is PDP laban. So, sila yung mga nagbibigay. Sila yung nagpapalusot ng mga budget, lalong-lalo na dito kay ano. Di ba? Kailan ba si Pantaleon Alvarez natanggal? Alam ko 17 Congress si Pantaleon Alvarez. Tapos pumalit si Alan Peter Cayetano. Tapos ngayon si Lord Alan J. Velasco. So, sa madaling sabi mga kababayan, easy talaga. 'Di ba? Easy sa kanila na gumawa ng anomalya, ng hocus-pocus diyan kasi mga kaalyado. Kinig mood lang, magpapadinner lang muna ng employer. Yon. Thank you. So, totoo mga kababayan ha, tuloy natin. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos and Congress raised it to 13 billion pesos. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021, 2022, base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distritong ito ay tama po at we confirm those budgets. Kita nyo na mga kababayan, DPWH na ang nagsalita. They confirm yung mga allocated budget na yan, yung binigay ng GAA na yan sa first district ni Pulong Duterte ay tama lahat. So, all we need now is the documentation of where they spent this very, very huge money. Di ba? Sabi nila for infra project daw, mga kababayan. Si Charit Ermad or Garmad, sabi niya, way too much fund. Sobra talaga yan. Sobrang laki, mga kababayan. So, eto na, narinig na natin ang DPWH nagsalita na ito ay totoo. Hindi ocus-pocus yung binigay na neto na statement ni Representative Saldico. Kaya naman pala galit na galit si Pulong Duterte dito mga kababayan Dahil may katotohanan pala ang sinasabi. Sabi ni Alex Yango, "Kago, wag ka na magtaka, mag-aamang buhaya sa Davao." Yun na nga 'Di ba? At syempre, kaya pala ang lakas ng loob, sabi ko nga kanina, na nagsasalita tong si Duterte, na sabi niya, ang speaker, alam ko yan. Bubusugin niya lang yung mga tao dyan ng kwarta. Sabi niya ganon. At sigurado sa kanya nasusunod.
Eh yung pala, nung panahon din ng kanyang panunungkulan na si Alan Peter Cayetano at itong si Lord Alan Velasco, ang mga Speaker of the House, ay binibigay lang nila yung hinihinging budget. Eh siguro naman sa pagbibigay na ito, 'di ba? Sa pinakita nating representation, it means and it's very clear na wala nang question. 'Di ba? Wala nang question pag nag-propose ng budget. Pasok na. Dinadagdagan pa. May bonus, ang laki ng bonus. Pero yun, from 4 billion naging 13 billion, from 9 billion naging 25. 'Di ba? Ang laki, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Says the allocation for Paulo Duterte's district is the highest in Philippine history. Unprecedented, sobra-sobra, especially for a developed country. Paano naman, nabawasan na, 51 billion nga po yung na-receive niya in the last 3 years. COAD's the average allocation per district is 500 million to 4 billion pesos, depending on size. Okay, I stand corrected. Sabi niya, ang allocation daw per district hindi 500 million up to 1 billion. According to this report, it is 500 million to 4 billion. It depends as well, mga kababayan. Kasi sabi ko kanina 500 million to 1 billion lang. So 4 billion daw ang pinakamataas. Of the district. The Department of Budget and Management meanwhile says this only means other projects were given lower allocations. We have to be very certain that when a certain project gets a reduction or gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. Eh, kawawa naman yung mga pag ganun pala. Kung malaki sa kanya, na dapat ay pantay-pantay per district, let's say 4 billion each district, mga kababayan. 'Di ba? Dahil napunta yung allocated budget dito kay Pulong na naging 51 billion. Therefore, yung ibang mga district dito ay wala nang mga nakuha. Malamang sa malamang, sila ay nandun lang sa lowest. Sila ay nandun lang sa 500 million pesos na budget per allocation. 'Di ba? Ilang kaya yan, mga kababayan? Kung titingnan mo, kung i-divide na lang natin sa 4 billion yan, 51 divided by 4. So that's gonna be parang 12. Kung hatiin natin sa 4 billion each, mga kababayan, so lumalabas na 12 mga district ang lumiit ang budget. Tapos kung ito naman ay i-compute natin sa 500 million, 51 lumalabas na 102 na district yung mga lumiit yung budget. So kawawa sila, mga kababayan. 'Di ba? Ang daming mga nasagasaan, ang daming mga distrito na naghirap siguro, kaya pati dito sa mga lugar namin, baka ganun din ang nangyari, imbis na may pagkalaki-laking pondo para ipangpagawa ng mga drainage dyan, ipangpagawa ng kung ano-ano, mga kalsada, wala na. Dahil napunta na sa distrito ni Pulong Duterte.